Hindi ba? Kahapon eh. Opo, nanggagalaiti nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga, hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, ni dating Pangulong Digong. Uy, ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw, anya, doon nga ako, nagtataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado, kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, Oh. kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po, tama po. So, yung sulat na yon nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, Ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala Meron siyang inilinyang mga dahilan. Yes. opo, Ngayon, opo. kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi. Sa dyaryo ko lang nakuha ito. ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. Doubt, merong May pagdududa. Duda. Oo, kung totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun eh. Kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin niyo ko, hindi namin masyadong naintindihan. Iinit na naman ang ulo ko pag gaganyan ng Pag sinabi ko, unawaan nyo ng mabuti. Sige po, sige. Sabi niya, he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Na siya ay duda sa integridad ng Quadcom sa layo sa paggawa nung kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Independence. Anong independence sa Tagalog? Yung kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Yan, pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Bakit pagka-December? Probity. Hindi ba ko, probity. Mas mga Tagalog, English na lang, Kong. Kasi tatlong So, pinagsama-samang kasi yung kakayahan, katapatan, yun din eh. At walang pagkiling. Yung mga ganyan. Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat sabi niya,
ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan. Isang stratagem. Pang ganon, ano? Strategiya. No? Oo. Instrumento. Para lamang siya ay inyong i-indict, Oo. i-charge. Ganon, Kasuhan. Kasuhan sa krimen na hindi niya ginawa. O, yun ang una. Oo. O, bakit niya yung pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan. Ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Wag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Parang Tama kayo. siya yung messenger. Ha? Do not shoot the messenger, sabi niya. no? Tama. Yung message ang importante. Yung message galing do sa principal. O, yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Oho. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung ang pag-uusapan ay in aid of legislation. Oho. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po ay asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman ay hindi ko ginawa. Opo. O yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. Oho. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom na chairman, binanggit, ano? Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Yan, nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, Oh. they have been vocal in their position that Duterte should be held liable Oho. for the crime of willful killing Nako. Oh, ang tindi nung kanyang statement. under Section 6 of Republic Act 9851. Oho. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yun pala yung nakapaloob dyan. Genocide and other crimes against humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Oho. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May na-prejudge Nakapagbigay ka na ng deklarasyon eh. Na may kasalanan talaga. And the president, the former president, should be held responsible Oho. for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Eh, meron ka ng prejudgment eh. May na silang decision na eh. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito'y sa tunay na korte, Ay, nako. Oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court, Kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang Oho. technical phrase eh. Yung they called neutrality of an impartial judge. Yung okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh, Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, pati yung pananalita mo, kinakailangang magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong Oho. bias na maaring Ng pagkiling sa isang panig. maaring no? kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito eh. Oho. Cold neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Oho. Pagka Hindi mo alam ang called, malamig. sipon. Malamig na parang wala kinikindihan yung neutral eh. Anong klase naman pagpapaliwan? Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. called neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Oho. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo Di ba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Eh kapag, halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong congressman na Banteng sinasabi nila?
at Congressman Fernandez, pareho namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kakilala ko po Okay. yan. Oh. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Kong. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Ay, hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Oho. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi po sila Oo, court, Kong. ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Meron akong babasahin sa inyo eh. Sabi niya, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Opo. Itala mo ito ha. Opo, Sapagkat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Ay, tsak po. Nakikinig ngayon yan, Kong. Ito para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa. Opo. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo ha? Oho. Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yun talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig, tweet, Kong. ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng Presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ay Republic Act 3019. Oho. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Oho. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte, hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa, Ganito yung nangyayari. sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit? Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? So, kinote pa nila yung isang jurisprudence Opo. na sa pangyayari ay magkapareho. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang ano na to, lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Sabi niya, Opo. but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Kahit na broad yan, pero merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya There pala, is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin idodraw yung line, Kong? Yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag Opo. ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga ay in aid of legislation. Tama. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito. Landmark decision po yan, 1955 opo. yata ito.
The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Oho. O bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs. Eh. Tama po. Oo. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Oho. Sabi niya, kasama ito doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang Ng kanyang abogado. abogado po. Oh. Duterte noted, sabi niya. Opo. Ito sabi niya, the proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Oho. Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to dyan. Oo. Balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama eh. Yun. Opo. Oo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan eh. Oho. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya Magtagumpay. pigilan ito, hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun ko, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, Tama ay yung mukhang ginagawa nila. nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, Oo. yung sino ba yung kaibigan mo, sino yan? Benny. Si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Bini Antiporda po. Benny Antiporda. Antiporda. Abante, Congressman po. Gawin nating halimbawa si Benny Antiporda. Naku, bigla ka ako naawa kahapon. Ano nga gawin nating halimbawa? Opo. Ano yung tinanong sa kanya? Ang tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw ay involved dito sa smuggling ng droga. So, sabi niya, Dahil nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Hindi po kanya. Nagpaliwanag siya, di ba? Opo, Yes, katunayan anya, si Colonel Acierto, hindi anya nababanggit ang pangalan ko at di wala ako Kiniklear ako eh. Kiniklear, hindi anya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Oo. Bigla may Sumagot sumigaw. agad na, Hindi, teka muna, bago na mangyari yun. Ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang magkaiba ng statement. Oh. Kaya kanya, ang aking pong pagkakaintindi dyan, ay talaga pong Hindi ako involved. hindi po ako involved. Opo. May sumagot ngayon. Yun nga. Oo, yun, nako. Pasigaw pa eh. Oo. Galit. Ito yung nakakatawa dyan eh. Oo. Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Nako. Yan ay ang pagkakaintindi mo. Oo nga. Oo. But it does not follow. Sabi Tama niya, po. no? Oo. Bakit daw? Bakit daw? Meron bang ganun? Hindi. Yung judge ba gagawin sa iyo yan? Ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang siyempre po. naglalaban, yung dalawang abogado. oo. Isang prosecution, isang defense. Yes. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa court neutrality
Oho. of an impartial judge. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo, Opo, tama. but it does not follow. Oho. Hindi yan ang totoo. Oho. Yan ang sinabi niya, ha? Oho. Hindi lang sumagot yung Benny. Hindi na. Mahimik na lang. Hindi na nakapagtalo, Mukhang oo. mabait nga si Benny Kong eh. Mabait. Kung ikaw si Benny Antiporda, Oho. halimbawa ako si Benny Abante. Oh. Abante. Si Benny, si Ginong Karamps. Oh. Sino ba yung Si Karamps Si Karamps. po. Oo. Halimbawa, sinabi niya, Oo. yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat Oo. hindi yan ang totoo. Sabi nga, oh. Ba't Sabi niyo po ko naman. nasabi? Ano po pala ang totoo? Oh, ayun na. Oo. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Yung, paano mo nasabi? Dapat, di ba? Oo nga, oo. Ini sinasabi natin eh. Nasaan? Kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte, Oo. ako po'y nagdududa na sa inyo eh. Aha. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Aha. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Unang-una, hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung 4 na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa eh. Oh, yun na nga po, Kong. Nagkataon nga ganun. Mhm. Oh, meron bang makakapag cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Well, ang ilang miyembro So, lang po. paano lilitaw yung kabilang panig? So, walang due process eh. Aha. Walang due process eh. Eh kasi nga naman kung layunin talaga doon, gumawa in aid of legislation kasi kung due process ang hinahanap natin doon, eh di dapat sa proper court na natin dinidinig ito, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Ang gawain mo lang, limitado in aid of legislation. Yun. Oh. Hindi ba nakagawa na sila ng ano eh? Ang pagkakaalam ko, nakagawa na sila ng isang Opo, batas eh. mayroon na po yung ipahinto ang lahat ng POGO operation sa Pilipinas. Hindi Kong. lamang yun. Meron silang House Bill 10986. Anong isang araw? Tama po. Extrajudicial killings. Oho, oho. Ngayon, na-file nila ito noong October 11, 2024. O, hindi tapos na. Opo. Meron ng... Wag na natin munang pasadahan itong House Bill 10986 sapagkat maraming problema itong ginawa nilang batas. Hindi ito yung panahon para atakihin natin. Pero isang episode ito eh. Tama o po. baka 2 episode ito eh. Mahaba-haba yan, oo. Pero kung totoo ang gawain nila is in aid of legislation, tapos na eh. Meron na legislation eh. Oo. Ba't tayo mo pang tumigil? Oo nga. Ah, Wala nang rason. tapos na eh. Eh mukhang... Bakit tinanong na naman yung driver ng dating Pangulo? Meron ako na. opo. Si Benaventura. Si Benaventura, Kong. Oo, ngayon, wala silang nakuha doon sa tao. Oo, hindi magaling sumagot. Magaling sumagot Malinaw na. pa nga na napakita niyang napakabait ng Pangulong Duterte. Ngayon, nasipayo ata yung abogado. Si Congresswoman Luis Troy yata yun. Opo. Tuwan-tuwa ako eh. Ngayon, ang ginawa niya, dahil sa wala siya nakuha, zero. Opo. O edi ka, dahil sa napakabait ka ni Pangulong Duterte, ikaw ay bilib na bilib dyan. Aha. Opo naman, sabi niya. Opo. Kung halimbawa, bibigyan mo ng grade si Pangulong Duterte, Opo. between 1 and 10, 10 being the Highest. The highest. Opo. Anong grado ibibigay mo? 10 po. Talagang bilib ka, ha? Oo. Di pati buhay mo nga niya, ibibigay mo sa kanya dahil bilib ka sa kanya. Aha. Ay. Opo. Di pwede ka rin magsinungaling ka niya. Yun ang Dahil sa kanyang- bilib mo. Yun ang kanyang konklusyon. Hindi, kasi in English niya eh. So you can also do some misrepresentation before this committee only to save him. Yes, ma'am, sabi naman nung isa. No? Alam mo, kung yun ay nasa tunay na korte, doon pa lamang sa niyang Opo. between one and other, yung defense counsel, Nakaharang agad yun. Your Honor, Your Honor. Your Honor, objection. Yes. What is the objection? Sabi ng judge, ano? It is irrelevant, it is impertinent, no basis, Your Honor.
titigil yun. Tama. Sustain. Sabi ng judge. Wala na connection eh. Wala connection eh. Aha. Eh dahil nga walang abogado doon, paglalaruan ka ng abogado, walang connection eh. Eh, ngayon, kung itataas natin kung palalaliman natin ito, kung pinag-uusapan ay logic, halimbawa, palasyos yung premise niya. Aha. Walang connection yung pagsisinungaling at saka yung... pwede niya sabihin eh. Yun ron, kung yung pulis, halimbawa, kung makikipagpilosopuhan siya dun sa abogada, yun ron, di ko na po kailangan magsinungaling para iligtas si Pangulo. Sapagkat totoo po yung sinasabi ko lahat. Ngayon, kung halimbawa po, may umahanap sa kanya halimbawa, alam ko, babarilin siya. Alam ko kung nasaan siya. Magsisinungaling po ako talaga. Ay, So, depende po eh. Depende sa sitwasyon. Depende po sa sitwasyon eh. Pero ikukonect mo yung paghanga ko sa kanya at pagsisinungaling ko dito sa Quadcom, wala pong relasyon yun eh. Either pumasok ka doon sa mga tinatawag na mga... Opo. Yung tinatawag na false dilemma policy, meron kang bandwagon policy, meron kang slippery slope policy. Pero malalim na ito. Medyo malalim na talakayan Hindi na dapat ginagamit itong mga ito. Pero gagamit sila ng mga ganon para lang lituhin. Dahil wala siyang nakuha eh. Zero eh. Eh, ang malungkot kasi doon, Kaya Kong. itatanong natin sa publiko ngayon. Di, Kong, ang malungkot... Baka tayo mapalayo. Dagdag ko lang, Kong. Ang malungkot kasi doon sa punto na yan, wala namang defense lawyer. Tsaka bawal mag-ano eh. Bawal mag-coach Sumagot yung abogado Ayaw ng nga palapitin mga yung- witnesses Wala eh. nga due process eh. Hindi magbulong, Ilang bawal beses na nating pinag-usapan sa programang ito. Hindi korte ang Quadcom. Opo. Nagkukunwari lang sila na korte. Ipagpalagay nating korte sila, hindi qualified na judge yung apat. Opo, hindi, Kaya wala tayong makukuha rito eh. hindi abogado Una, eh. hindi korte. Nagkunwang korte, wala namang qualified na judge. So ano gagawin natin? Nako. Eh kaya pala ganun kung umasta si... So Kong- paano magro-ruling yung, halimbawa, merong nag-motion. Paano magro-ruling yung isa? Oho. Oo nga naman. Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules, Kong. Ano ha? Doon sa rules ng umiiral sa Quadcom. Ayun ang kanilang lagi Kaya nga nagtataka ako, Kong, doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita, at saka yung driver mismo sa Ginong Binaventura, magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Di ba yung ganun double? Ano ibig sabihin? Kaya nga Hindi niyo papauwiin? isa sa dahilan na ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagtanggi niya na dumalo sa Quadcom ay ito. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin, kahit wala silang kakalaman doon. Opo. Merong undue pressure, sabi niya, kung hindi man pinipersuade, or worse, unduly induce them to say something not true. Ito yung subornation, di ba? Opo, subordination. That cast doubts on the Quadcom's integrity and impartiality. Totoo naman yun eh. Ba't kinakailangan magkaroon ng pilitan doon? Na kapag ka nagpaliwanag ka, hindi yan ang tama. Mali ang paliwanag mo. Kamukha nung tinanong. Yan ang pagkakaintindi mo. Nako. Ganun eh. Si Benny Antiporda naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik nga. Yan ang pagkakaintindi mo. Pero hindi yan ang totoo. Kung ako siguro yun. Ano po yung totoo, Your Honor? Ipaliwanag yung Paano mo nalaman na yan ang totoo? Yun lang, bias na bias ka na eh. Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Sapagkat merong due process sa korte. Dito hindi ka man lang makasagot eh. Kapag ikaw ay sumagot Nako. at tinamaan ang kanilang Yung kanyang ere. kukulong kita. Meron bang ganito? Nagsisinungaling ka. Hindi yung asang-ayon doon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon, kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagro-ruling ang chairman doon? Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung ginagawa mo. Di ba? Paano siya magro-ruling? Oh. Iisa nga lang yung puntirya.
Iisa yung direksyon. Iisa yung script. Oho. Alam ka naman maglaban-laban yung apat na yun. Pero di ba dapat ganun? Kaya nga merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag kamali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Hindi. Pare-pareho silang chairman dun eh. Ano sasabihin ng isa? Huwag mo kung... Chairman din ako. pare-pareho lang tayong chairman dito. Vice chairman. Ay, di ba ganun kung minsan nagkakaaway-away Oo nga sila? po, nagsasagutan din sila. Teka muna, ako muna kanya eh. O, di ba? Oho. Pero ang tanong dito ngayon, Kong, paano ito hindi Paano ko masabing- reresolbahin? Paano ito reresolbahin? Sinong pipigil sa kanila? Oo, na sana maitama yung kanilang direksyon. Well, hindi tayo tutol doon sa Hindi na kanilang dapat yung immediate gano'n. legislation. Dapat huminto na lang sila sapagkat Oo. sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. At meron siyang kinote na jurisprudence sa bahagi ng Barenblatt versus United States, ano? 360 US 109. Alam din nila ito eh. Ang sinasabi rito ay ganito. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Ito yung premise niya. Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Yun lang ang gawain niya eh. Either you legislate or appropriate. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Ayun. Ang liwanag nito eh. Yun yung korte, ano. Itaga, Ilocano mo nga ito para maintindihan. I-Bisaya mo para maintindihan ng isang chairman doon na nagkukuno mga abogado na wala namang... Mas naintindihan niyo Sus, nila Mario yung English Joseph na buhay niyan, ito. Kong eh. Ha? Mas naintindihan Ulitin nila. natin. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, legislation lang or Kawalan ng appropriation. batas o maglaan ng pondo. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. So hindi ka pwedeng Manghimasok manghimasok Yan, sa kapangyarihan ng sa mga bagay-bagay na nasa ibang departamento, ibang exclusive province. Doon lamang sa... jurisdiction yan. Wala kasi mga Tagalog na ako eh. Pero maliwanag na ito eh. Kapampangan na lang kaya, Kong. Medyo maganda sa Kapampangan yan eh. Kamalyaring magmurit-muritan. Sabi. Yun. Within the exclusive province of one of the other branches of government. Ano yung pinag-uusapan? Ito. Ano yan? Lacking the judicial power given to the judiciary. Ayun. Ito yung ano eh. walang Ang judicial kailangan mo power, judicial power eh. Legislative ka lang eh. Ayun nga. Kukunin mo yung legislative power. Ito yung domain ng judiciary, sabi niya. It cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. Neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ang linaw naman yan. Paano pa natin ipaliliwanag sa mga taong ito? Paano natin sasagutin yung kung sabi naman, hindi, itong Quadcom ay nagbigay linaw at sapat na kaalaman sa taong bayan. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ganun. Yun, Ibalik mo di sa ba? kanila. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ngunit sa liwanag ng mga pangyayari sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, mali kayong lahat. Sumunod pa tayo sa batas. Yung pong mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema, mali man o hindi, ay nagiging kabahagi ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Yun ang pinakamatindi rito. Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, mali man o tama, bahagi na ng ating mga batas na sa pilitang tatanggapin natin at susundin natin. Yun ang pasya ng Sila ano sinusundan nila? Maliban doon sa kanilang pahayag na maliwanag po. Paano nyo nakukuha yung mga ano na yan? Tinatakot ninyo yung mga tao. Hindi sila makapagsalita nang hindi nyo tinatakot. Wala silang mga abogado sa sarili nilang dapat na piniling mga abogado. Para sa ganon, yung kanilang mga karapatan ay
maproteksyonan at mapangalagaan din. Yung iba naman ko, hindi naman tinakot, kinausap para sa mang-ayo naman doon sa gusto nilang gawin. Di ba? Kaya nga nagreklamo ata yung Grijaldo, di ba? Kinausap po niya ako eh. At nung kinausap ako, ito niya. Ito, kasang-ayon ka ba rito? Tama ba itong gagawin mo? Di ba? Yun naman ang dahilan kong, pero teka lang, ang rules ba natin, halimbawa may mga witness na haharap. Ano ba talaga ang rules doon? Pwede ba talagang kausapin ng mga miyembro at opisyal ng Quadcom, gaya ng ginawa kay Grijaldo? Mainit na issue yun, Kong. Hindi pwede yun. Bawal ho ba yun? Paano mo nga mapapanatili yung impartiality mo? Kaya sinasabi nga dito sa sulat ni Pangulong Duterte, Ayun. magiging undue pressure na yun eh. Oo. Paano? Ba't mo kakausapin? Akala ko ba ang pagganap nyo ng tungkulin ninyo ay para makakuha kayo ng katotohanan. Oo. Makuha nyo yun. Bakit kailangan yung ipatawag? Paano halimbawa naman sa kaso ni Asierto, Kong? Si Asierto, wanted dito, matagal ito hinahanap na batas eh. Ilang taon na po siyang hinahanap. Katapos kahapon bago pa pala kahapon, ng mga nakalipas na araw, ang balita natin, nakakausap na pala ito ng ilang leader ng Kongreso sa pamamagitan din po ng Zoom, Kong. At humarap nga po sa pagdinig kahapon sa pamamagitan din po ng Zoom. Wanted po ito, paano yun? Ayun na nga. Oh. Ano yung legislative purpose? Ayun. Di ba bawat kasi sa tunay na korte kasi diyan. Bago mo iharap ang isang testigo, mag-o-offer ka muna. Your Honor, I am presenting Nelson Lubao for the purpose of testifying into the following blah blah blah. And on the basis of his testimony, he will be able to identify certain documents, blah, blah, blah. Para sa ganun, yung kalaban mo, kabisado niya rin kung paano kanya i-counter. Oho. Hindi pwedeng magkaroon ng surprise. Bawal pala yun. Walang Surprise witness po surprise. nangyayari. Hindi pwede yung ganun. Palaging meron due process. Oho. Hindi ka po pwedeng basta ka na lang, magano ka ng surprise. Hindi. Oho. Bago nga kayo mag-umpisa, meron kayong stipulation dyan eh. Opo. Ilan ang mga ipipresent mong ano? Mga witnesses. Ito po, anong mga pangalan? Anong kanilang ite-testify ng mga areas? Anong bahagi ng mga Anong yan? mga dokumento ang imamark ninyo? Oho. Maliwanag yun. Ito dito eh. Kahit sino ipatatawag, Opo. lahat lamang ng ipinatatawag ay yung mga potential na maaring merong, ano ba yung axe to grind? Mayroong layunin para Mang-usig ka sa dating Pangulo. tama. Tama ba yun? Mukhang Wala naman silang ipinatawag na ito, kamukha nito, ipinatawag nila yung driver. Opo. Na alam naman nilang walang makukuha. Oo. Pero sa kabandang uli, sinabi ko nga sa'yo, bigla nilang sisiluhin. Oo. O di pa paano ngayon, Kong? Ang ating mga kababayan, so dapat na bang ipagpatuloy ito ng Quadcom, yung pagdinig? Kasi pang-10 na po yung kahapon, at ang plano, magkaroon pa po ng pang-11, pang-12, pang-13, at so on and so forth pa po. Oh. Ang masasabi ko dyan, paano naman yung mga ibang mga... ito'y gawa na yung mga bills eh. Oho. Gawa na yung mga resolutions. Bakit naman puro na lang yung Quadcom puro na lang ito yung kanilang pinagsasakitan? Bakit lahat ng panahon, lahat ng resources dito na lamang nakatutok? In aid of legislation daw. Paano yung nagawa na? Na hindi namin nadidinig. Kamukha ng mga bills ko na puro sa kuryente. Saka gusto mo ibaba ang kuryente. Yun ang dapat. Walang panahon. Yun ang dapat in aid of legislation talaga. Bakit yung pinipilit niyong gumawa pa ng batas? Ito, nakagawa na po nakalinya na po lahat ang mga batas na pinanukala namin. Bakit hindi po kayo magbigay ng panahon para kahit papano? Kahit na isa o dalawa lang, maisulong natin. Bakit dito kayo palaging nakatutok? Di nyo nahalata yan? Meron isang committee, Kong, yung Blue Ribbon ata. Office naman ng pangalawang Pangulo ang target. Magama. Noong isang araw. Hindi ba? Nako. Anyway, paano natin itatanong ito, Nelson? Sa ating mga kababayan, itong ating magiging Vox Populi. 30 minutes na lang natitira sa atin. Napasarap ang ating talakayan.
Wag na raw mag-box. Ganun ba? O sige, mas gusto ata ng ating mga viewers. Gusto nilang makinig na Mas lang. magtalakay na lang tayo. O di sige po, magbabalik pa ang sa Ganang Mamamayan. This Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Let's net together. Sunnet 25. Sunnet 25. The heat is on for clinics that have the latest and most advanced technologies to preserve the youthful glow. In this episode, we are unlocking the business potential of ageless beauty together with Skin, Face, and Body Anti-Aging Center's Dr. Gisela Trajano Sarmiento. If you are really open for business, you really have to find the side of you that would say that you are different from the others. There should still be a uniqueness that you will offer to the world. Open for Business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. Ang mga maiinit na balita At rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sunnet 25. Let's net together. Sunnet 25. Ay mga coffee lovers na hindi nag-enjoy dahil may karamdaman. Ito po, Goshi Herbal Coffee. Official coffee po yan ng mga healthy. It contains asitaba, guebano, and turmeric. Plus sugar-free po ito. Low caffeine din, kaya perfect po sa mga acidic. Mabibili sa Pure Gold, Maligaya Mart, sa lahat ng Every Minute Supermarket branches, and Smaxes Shopping Center. Open for resellers and distributors. Goshi Herbal Coffee. Salamat din po ng marami kay Ginoong Amig Kang. Kay Kaame, maraming salamat po ng Canrib Corporation. Ako sobrang lamig sa aming studio, ha. Salamat po, Canrib. Salamat po, Kaamig Kang. At kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gaya ng barko, roro, ferry, iba pa. Panoorin natin ito. Mula sa simpleng hangarin ng pag-unlad, walang hindi kaya, basta't may pangarap. Pangarap na tutugon sa maliit man o malaking realidad. Malayo-layo na rin ang ating narating sa larangan ng pakikipag-ugnayan at komersyo, nakasabay sa mabilis na pagbabago ng panahon at katuwang sa muling pagbangon mula sa anumang hamon ng mundo. Mula noon hanggang ngayon, katuwang ang Philippine Ports Authority sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay at mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo, Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Sa ayaw lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. At eto pa, when science ends, miracles happen. Stay happy para walang anxiety. Tawagan po nyo si Miss Shine, Wellness Consultant, 0918-310-4391. O kaya naman si Jasmine, Admin, 0917-638-8415. Ito pa po ang isa, ang Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for
50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Yan. Gamit po naman ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu. Pagkatapos pa po ay piliin naman ang Net25 HD mula sa lista ng mga channels. Let's Net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng sa ganang mamamayan. Tuloy ko pa po ang isa, ha? Ang nakatutuwang pangmerienda natin, nakatutuwang pangnegosyo rin. Punta na po sa pinakamalapit na Mr. Donut Brand sa inyong lugar or mag-order via Grab or Food Panda. Gusto niyo po ng negosyo, pwede kayo mag-franchise ng Mr. Donut. Mag-email lamang po sa FMS at mrdonut.ph. Ito naman ang para sa kalusugan at para sa ating kabuhayan. Hatid sa atin ang Supreme Pure Organic Barley by Levex. Yan, no? First alkaline-based pure organic barley. Every sip is full of beneficial nutrients. Wag po basta barley, ha? Ay, hindi pala pwedeng Wag. basta-basta barley. Na makita mo, barley, yan na yun? Hindi. Oo. Dapat po alkaline-based. Ayun. Ang pangalan, Supreme Pure Organic Barley. At saka may super brands pa niya yan, ano? Yes, Ayan, no, may nakalagay. tatak po. Oo. Sa mga katanungan, maaari kayong tumawag at magtanong sa 0998-988-8898. Ulitin ko po, 0998-988-8898. Ayan. At sa mga dati na araw, alam ba kung sino ang pangunang endorser ng Supreme? Sino? Aba, walang guilt iba. Kong Dante Marcoleta. Nakikita Wala. nyo ng mga billboard dyan sa Ayan ano. nga, oo. Oh, para sa inyong kalusugan at sa inyong kabuhayan. Ayan. Oho. Patiin ko muna si Kuya Rafael Ola. Jen, ha? Hinihintay tayo nito eh. Saan? Sa Tokyo, Japan. Wow. Siya ang PD doon. Tokyo, Japan. Rafael. Pamasahin na lang po ang kulang Yun na. namin. Gusto na namin pumunta talaga dyan. Yes. Pero kung sa mga nanonood sa atin, halimbawa, sa mga inimbitahan ng Quadcom, at sa tingin nila, para bagang naaglahi sila, no? Nalabag yung karapatan nalabag ang nila. kanilang karapatan. Pwede ba silang magpetisyon mo na gumawa ng petisyon sa pamunuan ng Kongreso o sa Korte man, mukhang lumalabis na ng kapangyarihan ang Quadcom, Kong? Hindi, kung Pwede ako ba yun, ganun? bago pa mangyari yun, bago pa ako pumunta ron, siguro, ganun po. pag ako'y inimbitahan, halimbawa, lalo na kung ikukontempt ka pa kapag hindi ka pumunta, maghain ka na ng kaukulang aksyon sa korte. Papigil mo na pwede. sila. Kasi sinasabi natin, walang due process. Opo. Bakit kailangan ng due process? Ito, sinasabi sa Ong versus Senate, GR number 257401, March 23, 2023. Bago-bago pa po yan, ha? Oh, while the Senate has the power to conduct investigative legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. Oo. So kailangan talaga, di ba? It would mean that in congressional hearings, the due process clause requires that before you answer the committee's questions, you must be informed how the line of questioning is relevant to the topic of investigation. So dapat pala So may... bago ka dapat, kaya kita tinatanong dahil ito yung ano namin. Okay. Nasaan ang due process? Oho. Ikaw, sarili mo lang opinion na ang pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko po'y, ako po'y walang kasalanan. Sabi ni Benny ayan, Antipunta. oo. Yun ay ang pagkakaintindi mo. Pasigaw pa eh. Galit nga. Saan ka nakakitang? Oo. Pero hindi yan ang totoo. So alam na nila kagad yung totoo. Ayun naman pala. Pinagsama nila ang prosecution office at saka korte into one. Oo nga, no? Pero walang abogado na magtatanggol doon sa mga pinagtatanong nila. Ay sinasabi ko nga sa'yo, kahit kailan hindi pa nangyari sa Congress ito. Ngayon lang nangyari, etong mga kabalintunaan na ito na nagaganap ngayon. Hindi, sabi nung isa kong, kaya daw po sigaw ng sigaw lagi yon kasi sa bundok, kung saan siya matagal na namalagi, sigawan daw talaga ng sigawan ng tao doon. Doon siya mag-hearing. Kangaroo court to yun kapag gano'n. Hindi siya dapat dito. Oo Sa nga bundok pala. dapat. Kasi sinasabi rito. Sigawan na sigawan eh. Ito pa, Ano pa? Para guided ang ating Sige mga po. kabayan. The mere semblance of legislative purpose would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. Isipin mo kasi yung Bill of Rights, mataas na uri ng ano ito eh. Ng karapatan ng isang karapatan ito individual. na talagang Opo, hindi basta-basta ito ay ginigibap ng isang tao eh. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of the Congress
in demanding disclosures from an unwilling witness. Oho. Kasi karaniwan hindi willing yung mga yan eh. Totoo. We cannot simply assume, sabi niya, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. Ayun. Hindi kailangan mong isaalang-alang lahat ng mga private rights eh. To do so, ha? Pag Pag ginawa pinili mo, mo, to do so would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary Oo. to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach upon the individual right to privacy nor abridges liberty of speech, Oo. press, religion, or assembly. Nako. Oo. Ang daming karapat ditong nawawala eh. Nako. So kailangan panagutan nila lahat ito na ngayon lang nangyari sa kongresong ito ang kailanman ay hindi ko inisip at inimagine. Akala ko nananaginip ako eh. Sa totoo lang. bangungot ko. Hindi ko matatanggap itong mga... Hindi nyo maubos maisip na mangyayari sa Oo, Kongreso, ang no? katibayan nito, lahat naman naging kaibigan ko lahat yan eh. Opo naman. Oo. Ang problema, magkahiwa-hiwalay na kami kapag ang pinag-uusapan ay yung talagang... nasaan na yung... Ano yung ginagamit nilang rules? Halimbawa, sa korte merong rules of court eh. Ay, totoo po. Oo. Merong rules of court. Talagang letra por letra yan. Pananagutin mo yan. Kaya nga may abogadong katapat eh. Oo. Para lumitaw yung due process. Dito walang due process. Oo. Daig pa ang gobyernong hapon dito. Nung wala kayo, Kong, ang naging tanong namin sa ating mga kababayan, mukhang nalasing sa kapangyarihan ang mga opisyal nitong Quadcom, Kong. Nalasing sa kapangyarihan. Hindi na alam ang ginagawa. Hindi na po alam ang kanilang Kaya nga natin pinagagawa. sinasabi, bakit ka gumaganap ng prosecution's duty, isinama po yung korte, alimbawang kaya mong pagsamahin yon, di dapat magagaling kayong abogado. Ay, siyempre po naman. Kung pwede niyong pagsamahin halimbawa pwedeng pagsamahin, super abogado kayo, wala kang abogado sa kanila eh. Merong isang abogado doon, si Congressman ako, pero vice chair siya. Hindi siya nakakapamayani. Siguro ako po ba yung abogado bukod sa pagiging general? Polis yun eh, pero abogado yun. Kaya lang ganun vice ba? chair siya. Opo, vice chair. Pero yung chairman nung apat, kaya Quadcom eh, apat. Opo, apat lang. Pare-parehong hindi abogado. Ayun. So, kahit anong gawin mo, hindi nila kayang panagutan yun eh. Dahil sa paggagawa ng ruling, halimbawa, yung overall chair, si Congressman Barbers, hindi niya kayang sansalayin yung kapwa niya. Kung hindi niya alam, dapat ba bang itanong ito? Wala siyang balancing nakapangyarihan eh. Hindi niya alam kung dapat niyang pahintuin yun sapagkat wala siyang sukatan eh. Meron pang isang pangyayari, Kong, na ito. Medyo mabigat ito, Nelson. Nung nagtatanong itong si Congressman Kung Hun ng Zambales, ang tinatanong si Wilkins ng dating PIDEA na ang kanya naging konklusyon, kaya mo inabsuelto si Yang, Michael Yang. Michael Yang, oo. Sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte na kaibigan ni Michael Yang. Kaya mo siya inabsuelto ng mga panahon na, sabi ni General Wilkins, noon nung panahon ko, wala akong Michael Yang. Kahit na po nung sinasabi ni Acerto, noong panahon ko po sa PIDEA, wala pong Michael Yang, kaya inabsuelto, tinanggal ko po sa listahin yan. Hindi, sabi nung Kung Hun, hindi. Kaya mo siya tinanggal sa listahin, inabsuelto siya, sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte na nagpwesto sa iyo bilang PIDEA Director General. Yun ang kanyang konklusyon, Kong. Ba't ka pa nagtatanong kung may konklusyon ka na pala? Yun ang problema natin dito Di ba? Lahat ng mga sagot na hindi yun ang gusto nilang isagot, sapagkat meron silang sagot na hinihintay, hindi sila magkakaintindihan. Yun ang malungkot. At pipilitin nila na yung gusto nilang marinig, yun lang ang kung gusto nilang isagot. Nung nagpapaliwanag yung General Wilkins Villanueva, wala, pinigil na, sinansala na, huwag na ho. Yun na ang nangyari. So, ano ngayon ang makukuha mo dyan? Yun nga yung tinatanong natin. Anong halaga nung ginagawa nila? Lahat ng gagawin nila dyan na hindi nakasalig sa katwiran, sa mga batas nating umiiral, hindi ko alam kung anong kapupunta. Ano magiging konklusyon niya lahat yan? Mabuti pa nga itong ginawa ng DOJ. Opo, yan. Si Secretary Remulla, nag-order na ng creation of a task force that will investigate EJ case in the Duterte administration's war on drug under Department Order 778. Ayan. Ito yung dapat eh. Task force talaga. Kasi yung task force na ito, ayon sa kanyang pagkagagawa, will be chaired by the Senior Assistant State Prosecutor. Nawala na yung dati eh. Yung
Ano pangalan? Malcontento yata. Opo. Si Malcontento. Ganyan yata Mark Anthony Padulyon. Padulyon na siya ngayon. Opo. Kasi si Malcontento hindi na kontento.